Hello, 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 hello. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, kumusta? Siya nga pala, ano na nga ba yung topic natin ngayon? Naluloka na ako. Siya nga pala, gusto kong magbigay ng update sa sa process ng Islam divorce. At saka magbigay na rin ako ng warning ba. Ayun. Kasi ako yung nakikita nyo kasi sa sa video yung mga yung mga pinapaayos natin ng mga papel ninyo. Wala naman sila yan sa mga Facebook kesyo hindi pwedeng nasa Facebook daw. Pero ako, nakikita nyo ako lagi sa YouTube. So, yun guys. Ako gusto kong panindigan kasi yung pag-vlog ko ng ganitong proseso. Kung bakit ako nag-video kahapon ng ganon, kasi parang may nagpanic. Huwag kayong mag-alala kasi yung mga clients naman na dumaan sa akin, huwag kayong mag-alala dahil nandito ako. Maswerte kayo dahil dumaan kayo sa akin. Kasi hindi talaga maiiwasan na halimbawa 10 ang processor niyan. 10 ang processor. Sa 10 na yon, hindi maiiwasan na may isa, dalawa na baluktot ang utak. Yun, diretsahan na tayo guys. Hindi talaga maiiwasan na may baluktot ang utak. Kaya pasalamat kayo dahil dumaan kayo sa akin. Pero yung mga hindi dumaan sa akin, paano na kaya? Kasi ang manang leads ninyo, guys, hindi sa mabait man ako sa mabait, pero pag ako pinaglulolo ko, good luck sa ating lahat. Yun. Sabi ko nga nagbibigay ako ng information sa YouTube, pati sa Facebook na ang gusto ko lang naman ay masolusyonan ang problema ng mga namumroblema kasi nga yung problema natin, dumaan din ako sa ganyan na problema noon at hirap na hirap talaga ako na makahanap ng legit. Yun, yung hindi ba masasayang yung pera ko. At nakahanap naman ako dahil din sa mga kaibigan ko, yung sabi ko nga, nahanap ko yung lawyer ko noon dahil doon sa supervisor ko. Yun. Ngayon, nung nalaman ko ang about sa Islam divorce na yan, yun na hindi naman ako nagdamot. Ito na nga, tumutulong ako. Pero hindi ako, kung mapapansin ninyo guys, lahat ng mga videos ko about Islam divorce, hindi ako processor. Sinasabi ko yan, hindi ako processor. Ako lang yung kumukuha sa inyo ng mga clients and then ibibigay ko sa mga nagsasabing processor. Yun. So, yun ang nangyari. Pero swerte nyo talaga na dumaan sa akin. Dahil kung hindi, paano na lang? Kasi yung sinabi ko kanina, inuulit ko, sa 10 processor na yan, hindi talaga maiiwasan. May isa, dalawa o tatlo na nasisilaw sa pera. Yan. Na kapag ibinigay na natin yung bayad natin sa kanila, tinatamad na silang magtuloy ng proseso. Ang sinasabi ko dito guys, yung tawag nito, yung paninindigan yung obligasyon, ganon. Kasi yun ang binayaran natin sa kanila di ba? Yun. So, yung sa process sa korte, walang problema yun kasi gagawin at gagawin ng korte yan kapag isinabmit natin yung mga requirements nyo doon. Ngayon, ang malaking problema dito guys, yung sa pag-process ng LCR at saka PSA, yun. Tapos, ito pa, isang nalaman ko na kaya mag-ingat talaga kayo guys sa mga kausap nyo online. Kasi kung hindi yan scammer, maaaring legit pero nasisilaw sa pera. Kaya maganda yung may third party kayo. Halimbawa, ito si processor, ikaw ang client. Dapat may isa ka pang kausap na yung parang katulad ko nga kasi 'di ba kanino nyo ba nalalaman 'di ba sa akin kaya kayo nakakapag-process, kaya tayo nakakapag-process doon sa kay processor. Yun,
kagaya example, yung mga clients ko na napunta sa isang nasobrahan ng talino na processor. Paano kung wala ako? At dumirekta kayo sa kanya? O di wala. So nagka-delay-delay yung process ninyo. Naunahan pa nung na-process nung ibang processor kaysa yung sa kanya na ilang buwan na. Naunahan pa nung mga binigay ko. Kasi, Diyos ko, sabi ko nga, wag ako. Sabi ko dun sa processor na yun, wag ako, please. Kasi, mabait ako sa mabait. Pero pag ako pinaglulululo ko, pag pangalan ko na yung nakataya, kahit saan yan pupunta ako. Promise. Kaya sabi ko, nako, parang lumabas yung pagkaigurot ako. Lumabas yung, sabi ko, ay, dadasalan kitang dasal igurot. Sabi ko sa isip-isip ko, nako, magkakatay ako ng isang baboy dito. Sige, subukan nyo. Kasi imagine ilang clients yan, nung una lang maayos kausap eh. Pero wag kayong magpanic, guys. Lalong-lalo na yung mga ongoing, nakalabas na lahat ng papers ninyo sa court. Yun na lang, hihintayin natin yung resulta sa PSA kasi minsan may mga feedback yan. Kailangan natin hintayin yung confirmation ng court. Kasi nga syempre, right din naman ng LCR or PSA na magkaroon ng feedback. Syempre part ng process yan. Swerte mo na lang kung hindi nila i-feedback yung papers mo. Pero matagal pa rin yung nangyari sa mga ibang clients ko. Pero yun, nagsusorry ako sa kanila kasi naghintay sila ng matagal na hindi ko naman sana trabaho yun na mag-follow up ng papers sa kasi may nakatoka nga na magtrabaho nun. Ako, nagbibigay lang ako ng information YouTube. Nakikita nyo ang mukha ko, pati sa Facebook ko, pero sila, nakikita nyo ba? Hindi. Kaya sabi ko, wag naman sana ako kasi ako maayos akong kausap. So sabi ko nga sabi ko dun sa mga clients ko, pero natapos na, Diyos ko, natapos na yung ibang natapos na, nagtatawanan kami. Sabi ko, sabi ko, wag nila akong subukan. Diyos ko, natawa sila sa pinagsasabi ko, pero gagawin ko yun oras na ako ay talagang punong-puno na. Kapag ka ang clients na puno, ganun din naman ako. Sabi ko, binabayaran yung serbisyo nyo, gawin nyo ng maayos yung trabaho nyo. Kung ano yung sinabi nyo na time frame, yun dapat. Huwag kayong gaya-gaya kung hindi nyo naman pala kaya. Yun. Kasi syempre, ilang processor na yung kausap ko eh. Pinagkukumpara ko sila. Hindi rin sila pare-pareho ng presyo. Kaya kung nagtataka ka siguro, yung mga nagtatanong sa akin, tinatanong ko kung taga saan, kung saan kinasal, ganon. Kasi may kinalaman yun sa proseso. Kaya sabi ko nga, yung mga clients ko na under sa akin, huwag kayong mag-alala. Maswerte kayo at dumaan kayo sa akin. Pero paano yung mga hindi? Bakit paulit-ulit kong sinasabi yung paano yung hindi? Maghihintay sila ng taon. Siguro. Maghihintay sila ng taon. Kasi walang nagtutulak, walang tumutulong sa kanila na bakit wala pa yung ganyan. Walang naggaganon eh. Kasi pinanghahawakan natin yung time frame. Diyos ko, hindi yung mga ibang natapos na client na delay din. Diyos ko, sa kanila ako nag-vent out talaga ng saloobin. Tapos sabi nila, buti na lang natapos. Oo, buti na lang natapos. Pero sabi ko, hindi ako papayag na ganun-ganun lang yun. Imagine, ayoko sa ganun nakausap. Ako, nakaharap ako sa camera. Ang purpose ko lang talaga, ang purpose ko lang talaga is makatulong na alam ko maraming namumroblema dyan. Tapos takot silang magbitaw ng pera na baka mapunta sa wala. Tapos igaganyan ako ng yung service partner ko.
I will never, never akong papayag niyan, promise. Sabi ko nga, Diyos ko, dadasalan ko kayo ng igurot. Magkakatay kayo, kakatayan ko kayo ng baboy. Sabi ko, bahala siya. Kasi ang haba ng pasensya na binigay ko, ha, sa nangyari sa mga clients ko. Dahil hindi natupad yung 3 to 4 months. So, hindi ko alam kung anong kahihinat na ng video ko na to, pero ilang months din akong nagpasensya. Kahit saan pa yan, kung kinakailangan kong bumiyahe ng malayo. Mahirap kasi yung ganun eh. Hindi ako, pag may nagbayad sa akin, bayad agad. Hindi ako sanay maghawak ng pera na hindi naman sa akin. Yun, grabe. Anhin ko yung pera na hindi naman sa akin, di ibayad na. Tapos malaman-laman mo na yung iba hindi pala bayad. Oh, buti na lang lahat detalyado yung payments ko, kung bank transfer. Kaya maganda talaga ang bank transfer, guys eh. Kasi hindi yan makakahindi, pumasok yan sa account niya eh. Halimbawa, yung mga nagbabayad sa akin, hindi ako makakapag-deny dahil pumasok sa account ko, pati bangko, ini-scrutinize yan kung kanino galing yun. Minsan pa nga, ako nga eh, naaano na sa bangko eh, parang ini-interview na rin ako eh, kung saan nanggagaling yung mga ganun na pumapasok sa account ko. Buti na lang, may business permit ako. O, kung wala ako nun, mapagkakamalan pa ako na, tawag nito, money laundering. Nagma-money laundering. Kaya akala nyo siguro madali din yung side ko. Hindi Hindi. Kailangan din makapag-provide ako ng mga legal documents sa bangko. Kaya maganda talaga ang bank transfer na mode of payment. Kaya yung binayad natin sa mga processor, yung mga binabayad natin sa processor, naka-bank transfer lahat yan. Nandun lahat yung mga resibo. Iniipon ko yan, naka-note yan. Kaya noong nagkaroon ng tanungan na yan, sabi ko, ito, yan, lahat ng proof of payments. O, hindi sila makahindi dahil recorded lahat sa akin yan. Hindi sila makakahindi. So, yun. Di nagkabukingan na. Ako guys, hindi ako dapat matakot kung wala akong ginagawang masama. Pero inuulit ko ha, baka magpanik na naman yung mga nakapagbayad sa akin. Huwag kayong mag-alala kasi hindi na ako nagbibigay doon sa processor na tinutukoy ko. May mga kausap tayo na iba. At saka ang maganda dito, parang na rin ako sa mga, I'm trying my best to coordinate sa mga taong alam kung may may legal na alam sa proseso ng ganyan. Kaya okay mag-alala kasi paninindigan ko talaga yung pinagsasabi ko dito sa channel ko na hindi tayo nanloloko. Hindi tayo nanloloko. Diyos ko. Naiinis nga ako sa mga yung ang dami-dami yung bumabalik sa akin. Imagine, umaamin din naman na nakausap naman na pala nila ako, nakapag-inquire naman na pala sa akin. Sa iba pa nagbayad. O ayan, lumipad yung 100,000 nila. O. Tapos babalik sa akin na mangyak-iyak. Tapos gustong mag-reprocess sa akin, wala nang pera kasi kinuha na ni scammer. Kasi nakausap na pala nila ako noon. Siyempre hindi ko na matandaan sa dami-dami ng nagbe-message sa akin, matatandaan ko pa ba yan lahat. Nakausap na nga ako lahat-lahat. Sa iba pa nagbayad. Wala na tayong magagawa dun, guys. Kaya guys, mag-ingat talaga sa mga nakakausap online. Yan. Salamat sa panunood. Hay nako. Bye-bye na.